Hello guys, good morning. Welcome back po sa ating channel, CE Farming. So ngayon guys, narito tayo sa ating pong mga tanim na ampalaya. At medyo mabahaba na, medyo mataas-taas na po yung ating ampalaya. At may mga lumalabas na rin po ng mga suhi nito. So hindi pa rin po tayo ngayon magpo-pruning para sa suhi ng ating mga ampalaya. Ngayong umaga po, ang gagawin po natin ay mag-aabono po tayo dito sa ating mga ampalaya. So ito po yung ating ikalawang pag-abono. Puting update po muna tayo bago tayo mag-abono sa ating mga ampalaya. At kung nakikita niyo po mga CE Farming, meron pong kulay asul dyan. Yan po ay fungicide. So nag-apply tayo dito ng fungicide and insecticide mga CE Farming. So kung mapapansin nyo, ayan, may insekto po na yan, langaw. So namatay po yung langaw sa pag spray. So tingin tayo pa, baka mayroon pa dito. Ito, ano ito? So ito, ayan. So mayroon din pong insekto. Ayan po. Mga insekto po na dumadapo sa ating mga ampalaya. So ang iba po ay talagang namatay. So kung mapansin nyo, yung kanya po mga side shoot niya po ay ayan, mahaba na rin. So sa ngayon po ay bago pa lang nakatikim itong mga ampalaya natin ng magandang sikat ng araw. So ikatlong araw po dito na uminit na. At God bless, dahil yun ang pinaka hinihiling natin, na sana po ay uminit-init na rin ng manuyo-nuyo naman yung lupa dito sa ating taniman. So mga CE Farming, ang amin pong i-apply na abono po dito ay 1620. Nung unang abono po natin 1620 po ang unang inilagay natin dito, nagdilig tayo, at ngayon po ay 1620 pa rin dahil hindi pa naman flowering and fruiting stage yung atin pong mga ampalaya. So bibigyan po natin sila ng pataba na tamang-tama lang sa edad pa rin po ng mga ampalaya po natin. So medyo mataas na yung iba, malapit nang umabot dito sa unang level, sa unang linya ng atin pong balag. So ito yung ikalawa, at doon po yung sa taas na yung pangatlo. So mga CE Farming, ayan, ipapakita ko po sa inyo yung atin pong pag titimpla o yung paglagay po ng ating abono dito. So ito na po mga CE Farming, yung atin pong abono. So ito yung ating isang lata ng sardinas. Ito po ay 1620. Ayan, at ang katumbas po nito ay 7 lata ng sardinas ang katumbas po nito. So ito na po yung sinusukatan namin kapag kami po ay magtitimpla dito po sa drum. So yung isang drum po ay naglalagay po tayo ng 12 na lata ng sardinas or 13. Minsan kasi ginagawa natin 13 kapag sa talong. So dito sa ampalaya, ang gagawin po natin ay 12 lang po yung ating gagawin po dito na ilalagay. So dahil hindi po ito siya puno, yung gagawin natin ngayon, magbabawas tayo ng isang lata ng sardinas. So ito ay mayroong laman po na 15 balde. So gawin lang po natin na 11 na lang yung ating gagawin, yung ating ilalagay po dito. So ito yaw, sige yaw. Tapos magdadagdag na lang tayo ng 4 na lata ng sardinas.
So ayan, apat na po na lata ng sardinas plus 7, 11 na po na lata ng sardinas ang atin pong tutunawin dito. At kapag natunaw na po natin ito, ihalo na po natin dito sa atin pong drum sa tubig. So yung nilalagay namin mga sea farming, isang lata rin po nitong sardinas ang ididilig po natin doon sa ating mga ampalaya. So ayan guys, tapos na po nahalo itong ating abono at ngayon po ay magsisimula na tayo po ay magdilig dito sa ating pong mga ampalaya. Ganyan lang po yung ating pag-apply ng abono. So rekta po yan sa puno. So kailangan lang talaga mga sea farming na tayo ay magtiyaga. So kailangan po nating isa-isahin yung pagdidilig dito sa ating mga ampalaya. Sabi nga nila ay kapag may tiyaga, mayroon daw ano yun yaw? Mayroong nilaga. So dito naman sa atin, kapag may tiyaga, may bungang makukuha. Yung ating ano yaw, yung pipino po natin doon parang ano, parang mayroon na tayong mapitas doon. Kahapon, nakita ko kahapon, mayroon ng mapitas. Pwede na yan. So ayan po mga sea farming. Yan, tapos na po tayo nag-abono sa ating mga ampalaya. Hindi na po natin in-update lahat po ng ating pag-apply ng abono. At ipinakita lang po namin sa inyo na ganun po yung aming ginagawa kapag kami po ay nag-abono sa ampalaya kapag bata pa ang ating mga ampalaya. So mga sea farming, babalik po kami muli para ipakita po sa inyo yung ating ikatlong pag-abono at yung amin pong mga gagamiting pang-spray sa pagkontrol ng ating mga insekto at mga punggos na gusto pong lumapit na sakit sa ating pong mga ampalaya. So hopefully na magiging malusog sila at magiging mas maayos pa ang kanilang pong paglaki nang makapagbigay po sila ng mas maraming bunga pagdating ng araw mga sea farming. So ayan po, hanggang dito na lang po muna. Huwag niyo pong kalimutan mga sea farming na i-subscribe po and i-share yung atin pong mga videos po natin. And siyempre paki-comment na rin po kung kayo po ay mayroong katanungan sa inyo pong pagtatanim po ng mga gulay dyan. Baka po sakaling makatulong po kami. Hindi naman po tayo eksperto, pero kahit paano, mayroon na rin po tayong konting karanasan po sa pagtatanim ng atin pong mga gulay. Muli po mga sea farming, God bless, God bless.